morning life. As a college student, walang pasok today. So, dito muna tayo sa bahay. Apakaganda ng weather today. Kagigising ko lang. 9 na ako nagising. So, magkakape muna tayo para may energy tayo mamaya pag may gagawin tayo. So, ayan. Ngayon lang talaga ako nagkape. Pag nandito ako sa bahay, nagkakape ako. Pero pag papasok ko kasi sa school, hindi talaga ako nagkakape kasi ayoko nga may laman yung tiyan ko pag naliligo ako. Kasi nga, nasusuka ako pag nagkakape ako bago ako umalis. So, ayan, inintay ko lang mainit yung tubig. So, narinig nyo bang napakaingay? Kasi nga, yung pamangkin ko, nandiyan na yan sa baba. So, lagi yan, araw-araw yan. Paggising niya ng umaga, nandito na yan sa baba at lagi niya nagtitiktok. Naunahan pa kaming gumising yan. Yan yung alarm clock namin eh. So, ayan, pakatimpla ko ng kape. So, magwawalis muna ako dito sa kusina. Kasi nga, ang dami na namang alikabok. Kahapon, naglilinis pa lang ako dito. Pero ngayon, napakadumi na naman. So, ayan, hindi ko talaga maiwasan ng pag ako nagwawalis dyan sa loob. Hindi ko tinatanggal yung upuan. Kasi nga, nililinisan ko sa ilalim ng mesa. So, pagkatapos ko maglinis sa ilalim ng mesa, binabalik ko naman kaagad yung upuan. So, ayan, araw-araw yan, nagwawalis ako, tapos natanggal ko yung upuan. Napakabigat pa naman yan. So, pagkatapos ko maglinis, ayan na nga, pumunta ako sa terrace namin, tamang nood lang sa mga dumadaan, kasi nga napakaganda ng weather. Habang umiinom nga ako ng kape, iniisip ko dyan, bukas na naman, may exam na naman kami, isang subject lang. So, ang bilis talaga ng panahon. Dahil magpo-4th year na ako ngayong taon, napakabilis talaga. Dati hindi ko pa inaakala na kaya ko talagang mag-college dahil 2 taon ako talaga nag-stop. Ayoko talagang pumasok dahil COVID noon. So, online class nung COVID, kaya hindi talaga ako pumasok. 2 taon ako nag-stop. Yung ate ko lang talaga nag-pursue sa akin para mag-college na daw ako kasi nga habang nasa abroad pa siya, may magpapaaral sa akin. Pero nagdalawang isip pa ako noon kung ipagpapatuloy ko pa talaga kasi nga hindi ko talaga akalain na magka-college ako. Pero now, 4th year na ako, 1 taon na lang. Napakasaya ko talaga dahil super supportive ng ate ko. Dahil siya yung nagpapaaral sa akin. Laging nandyan. Kahit nahihirapan ako. Pag lagi akong may note sa FB ko, yan talaga yung unang nagre-reply. Lagi niya lang pinapaalala sa akin na kaya mo yan, makakatapos ka na. Konting tiyaga na lang, kaya pasalamat ako, nandyan yung ate ko. So, ayun, pagkatapos ko nga magkape, nagsampay na ako nung nilabahan ko kahapon kasi nga hindi ko to naisampay dahil nga bumagsak yung malakas na ulan. So, ngayon na lang kasi nga maganda naman yung panahon, hindi naman siguro uulan. Konti nga lang yung nilabahan ko dyan kasi nga ayoko talagang natatambakan ako ng labahin. Sana nga hindi umulan ngayon para matuyo na to dahil bukas may pasok na naman ako. Magtitiklop na naman ng damit. So, ay matatambak na naman yan kasi may pasok ako bukas. So, yung bedsheet and yung kumot ko, sinabay ko na talaga nilabahan. Napakabigat niyang labahan kasi nga cotton niya, napakabigat niya. So, ako lang mag-isa niya naglaba. Wala namang ibang gagawa niyan kasi ako lang naman talaga yung natutulog sa isang kwarto ni ate. Pati yung punda ng pillow, nilabahan ko na din. Lahat-lahat ko na nilabahan para isahan na lang. Kasi nga, lagi na lang umuulan, baka hindi pa matuyo. Kaya sinabay ko na lahat ng labahin. Tapos kung magsampay dyan, 2 oras lang yung sinampay ko. Then umulan ng napakalakas, hapon na niyan. So, natulog lang ako. Mga 4 na siguro niya ng hapon kasi uwian na yung mga bata. So, nakita ko dito sa paligid namin, napakakala. Kaya naisipan kong magwalis kahit napakaputek kasi nga ayoko talaga yung umuulan na napakadumi dito sa bahay. Kaya wala akong nagawa kahit napakaputek. Naglinis talaga ako dyan. Binilisan ko na nga lang dyan kasi anong oras na, hapon na. Wala nang ibang gagawa dito sa bahay. Bukas na naman may pasok ako kasi nga yung 2 kong kapatid college na din. Lagi silang may pasok. Araw-araw silang may pasok kasi nga wala na silang bakasyon. Kaya ako na lang gumagawa ng gawain dito sa bahay kasi nga ako yung may vacant na araw. Kaya ayun, yung mga kapatid ko lagi yung umaalis araw-araw. Hindi kasi kami same ng school na pinapasukan. Kasi yung course ko sa pinapasukan nilang school, wala naman doon. Kaya ako lang yung iba ng school kasi wala doon yung course ko. Yung 2 kong kapatid na college, same sila ng school na pinapasukan. Pero magkaiba sila ng course. Yung isa eduk, yung isa electronic siguro. Then ako, BSOE yung kinuha ko, office ad. Kasi wala naman ibang course talagang naiisip ako nung pumasok ako ng college. Hindi ko talaga alam kung anong course yung kukunin ko. Nung araw na nag-enroll ako, yun yung nakita ko, office ad. So, yun na lang yung talaga yung pinag-enrollan ko kasi nga wala talagang pumapasok sa isip ko kung anong course yung gusto ko. Dati yung gusto kong course nung pagkatapos kong mag-graduate ng senior high, tourism talaga. Nag-ano naman ako sa
CSPC, nag-online enrollment, kaso nga lang hindi talaga ako pumasa kasi nga nagwo-work ako noon, hindi ko naman naasikaso yung pag-apply ko, mga requirements na kailangan kasi nga nagwo-work ako. So ayun, sabi ng ate ko sa ibang school na lang daw ako kahit may tuition, kaya nasa Sigara na lang ako pumasok. Hanggang ngayon sa awa ng Diyos magpo-4th year na ako. Napakasaya ko talaga kahit nahihirapan talaga kami ngayon kasi nga nagte-thesis na kami, 3rd year pa lang kami, nagte-thesis na kami. Pero okay na yan kasi nga sa ibang school, ang alam ko 3rd year pa lang nagsisimula sila ng thesis kasi nga pag 4th year nila, OJT na lang yung iisipin. Buti nga yan, sinimula na nga namin ngayong 3rd year kami kasi nga pag 4th year namin, wala na kami ibang iisipin. Yun na lang, yung talagang OJT na lang yung iisipin namin. Pero ngayong nagte-thesis kami, alam nyo bang nawala yung nalalaman ko sa thesis kasi nung senior high kami, nag-thesis kami noon. So, 2 taon ako hindi pumasok. So, nawala talaga. Hindi ko na talaga alam yung thesis ngayon. So, yung mga kagrupo ko naman sa thesis, wala naman silang alam sa thesis dahil nga nung nag-graduate sila, COVID noon, hindi na sila nag-thesis nung graduate sila. Hindi nila naranasan yung thesis na yan. Nakatapos ako magwalis, malinis na yung sa harapan namin. Kahit maulan talaga, pinursyo ko talagang magwalis dyan kasi nga napakadumi niyan kanina. So, ayun lang. Bye!